Naglalakad palabas ng mall si Agent Juan Carlos Ventigo o JC sa mga kaibigan. Magandang lalaki, moreno, at may magandang pangangatawan. Sa taas na 5 feet and 10 inches ay madalas napapalingon sa kanya ang mga nakakasalubong na kababaihan. Excited siya sa araw na yon dahil birthday yon ng nanay niya. Bumili siya ng special na cake, ang paborito ng kanyang ina. Bitbit sa isang kamay ang cake na tinungo ang paradahan ng kanyang motor. Habang naglalakad, ay hawak naman sa kabilang kamay ang susi ng kanyang motor. Banayad ang kanyang mga lakad na tinungo kung saan nakaparada ang kanyang motorsiklo nang biglang may kumabig sa kanya. Dahil sa pagkagulat ay hindi agad nakaiwas si JC at nalaki na lamang ang kanyang mga mata. Kinulong ng babae ang kanyang mga pisngi ng dalawa nitong kamay at mariin siyang hinalikan sa labi. Ilang segundo na dumikit ang mga labi ng babae sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay biglang tumakbo ang babae palabas ng paradahan. Natitigilan na lamang na sinundan ng tingin ni JC ang tumatakbong palayo na babae. Nakasuot ito ng sombrero, crop top shirt, maiksing maong shorts at puting rubber shoes. Kahit nagulat ay natandaan niya ang mukha ng babae at naamoy niya ang pabango nito. Amoy baby cologne. Susundan sana ni JC ang babae at sisingilin sa kalapastanganan nito, ngunit nangibabaw ang pagiging alerto niya. Hinagilap niya ang bote ng kanyang tubig at agad na hinilamusan ang kanyang mukha, lalo na ang kanyang mga labi. Mahirap na, baka kung ano ang balak ng babaeng iyon. Baka may lason o gayuma ang halik ng babaeng iyon. Iniis na pinunasan ng panyo ang kanyang mga labi na nadantayan ng mga labi ng babae. Makikita sa akin babaeng yun. Galit niyang bulong sa sarili. Kahit wala siyang ideya kung sino talaga yon. Agad siyang sumakay ng kanyang motorsiklo nang maalala na birthday nga pala ng kanyang ina. May 3 oras din siyang babiyahe bago marating ang kanilang bahay sa probinsya. Malapit na ang alas 3 nang dumating siya sa kanilang bahay sa probinsya. "Mikay!" Tawag niya sa kapatid na bunso. Dalawa lamang silang magkapatid at malaki pa ang agwat ng edad nila. Siya ay 28 years old na at si Michelle ay 15 years old pa lamang. Lumabas naman agad ang kanyang kapatid nang marinig ang tunog ng kanyang motorsiklo. "Ay kuya!" "Mikay, si nanay?" tanong ng binata. "Nagsimba si inay kuya," sagot ni Michelle. "Mikay, kunin mo itong cake. Sana hindi nalusaw sa init." Wika ng binata habang binubuksan ang kanyang top box. Iniabot niya sa kapatid ang cake at inakbayan ito papasok ng bahay. "Mika, kuya, dalaga na ako eh," wika ni Michelle. Bahagya itong sumimangot dahil ayaw pa rin baguhin ni JC ang tawag sa kanya. "We, talaga ba? Baka nagpapaligaw ka na ha? Sasapakin ko yun." Pabirong wika ni JC. Naupo muna siya sa terrace at nagtanggal ng sapatos. "Hindi pa no?" Mataray na sagot ni Mika, kasabay ng pag-irap kay JC. Diretso na itong pumasok sa kabahayan. Tumawa si JC. Gustong-gusto niyang buskahin ang bunsong kapatid. Pumasok na rin siya sa sala. "Dumating na ba ang mga in-order kong pagkain?" tanong niya. "Narito na, inayos ko na lahat sa mesa," sagot ni Michelle habang nasa bandang kusina. "Good," wika ni JC. Dumiretso muna siya sa kanyang kwarto at nagbihis. Sasorpresahin nila ang kanilang ina. Mula nang mamatay ang kanilang ama, ay ayaw nang mag-celebrate ng kanyang ina
ng birthday nito dahil ito rin ang pinakamalungkot nilang araw, 5 taon na ang nakararaan. Ang araw na binaril ng hindi nakikilalang tao ang kanyang ama habang kumakain ito sa isang restaurant. Mula nang mabiyuda ang kanilang ina, ay itinoon nito ang panahon sa mga kawanggawa ng simbahan. Tumigas ang mga panga ni JC. 5 taon na ang lumipas, ay hindi pa niya nahahanap ang killer ng kanyang ama. Computer engineering graduate siya, pero pumasok siya sa pagiging secret agent at iniwanan ang dati niyang trabaho. Wala pang CCTV noon sa mga restaurant. Ganon din sa pinangyarihan ng krimen, kaya walang lead ang mga pulis. Pero may isang tao na lihim na nagbigay sa kanya ng isang litrato. Hindi sinasadyang nahagip ng lente ng kamera ang kamay ng taong bumarel habang nakatayo ito sa likuran ng kanyang ama. Ang taong nagbigay sa kanya ay kasalukuyan ding nasa restaurant nang mangyari ang krimen. At kinukunan nito ng litrato ang kasamang asawa habang kumakain. Nasama sa litrato ang braso at kamay ng lalaki na may baril. Putol na hinliliit, may tattoo na ahas sa braso at initial na CL. Maliban dito ay wala nang ibang makapagturo sa tunay na killer. Pero hindi niya kinalimutan ang palatandaan na yon. Itinago niya ang litrato at naniniwala siya na magbabayad ang taong yon sa kanya. Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang isang envelope kung saan nakatago ang litrato. Kahit gaano katagal ay hahanapin niya ang lalaking yon. Ang may-ari ng ahas na tattoo sa kanang braso. Maraming may kaparehong tattoo, pero mayroon pang ibang palatandaan. Ang putol nitong hinliliit at ang inisyal na CL sa kanang braso. Kuya, andyan na si nanay. Dali! Agad na lumabas si JC ng kanyang kwarto nang marinig ang tawag ni Michelle. Sinindihan nila ang kandila ng cake at sinalubong ang paparating nilang ina na si Marina. Happy birthday, nanay! Magkasabay na bati ng magkapatid. Nagulat naman ang kanilang ina na walang ideya sa sorpresa ng dalawa niyang anak. Magkahalong lungkot at saya ang nakarehistro sa mga mata nito. Salamat mga anak! Umiyak na naman si Marina. Nilapitan ito na magkapatid. Yumakap si Michelle at umakbay si JC habang tangan ang cake sa kabilang kamay. Nay, blow your candle and make a wish. Wika ng binata. Pumikit naman si Marina at pagkatapos ay hinipan ang kandila. Alam ni JC kung ano ang isa sa mga wishes ng kanyang ina. Ang makamit ang katarungan sa pagkamatay ng kanyang ama. Naging masaya ang kanilang salo-salo kasama ang ilan nilang kapitbahay at mga kamag-anak na nakatira sa malapit sa kanilang lugar. Kinabukasan ay maagang bumalik ng syudad si JC. Sa hapon pa ang kanyang duty sa kanilang departamento, pero inagahan niya para madalaw ang kanyang girlfriend na si Maris. Niyaya niya ito na sumama sa birthday ng kanyang ina, pero tumanggi dahil may tatapusin pa raw itong trabaho. Ipinarada niya ang kanyang motorsiklo sa tapat ng apartment na inuupahan ni Maris. Bitbit niya ang isang box ng buko pie na pasalubong para sa kasintahan. Magtatatlong taon na ang relasyon nila ni Maris. Nakilala niya ito sa isang disco house nang minsan siyang yayain ng kanyang katrabaho na si Miguel. Mabilis lang silang nagkagustuhan. Napasagot niya agad ito sa unang date pa lamang nila. Kumakatok si JC sa pintuan
at agad itong bumukas. Nawala ang ngiti sa mukha ni JC nang lumabas si Maris. Nalilisik ang mga mata nito at isang matunog na sampal ang tumama sa kanyang pisngi. "Babe, bakit?" Nagtatakang hinaplos ni JC ang nasampal na pisngi. "Bakit? Ha? Heto oh, tingnan mo!" Inilapit ni Maris ang sariling cellphone sa mukha ni JC. Tinitigan ni JC ang litrato. Litrato niya na may kahalikan ng babae. Anak ng, paano ka nagkaroon yan? At tataka ka pa kung paano? May nag-send sa akin ito. Ibig sabihin, guilty ka. May ibang babae ka. Nanggagaliiti sa galit si Maris. Sasampalin pa sana ni Maris si JC, pero napigilan na ito ng binata. "Teka lang, babe. Magpapaliwanag ako," wika ng binata. "Hindi ko kailangan ng explanation mo. Break na tayo." Pagkawika nito ay tumalikod na si Maris at papagsak na isinarado ang pinto. Muntik ng tamaan ng nagsaradong pinto ang mukha ni JC. Muli siyang kumatok at nakiusap na pagbuksan siya para makapagpaliwanag sa totoong pangyayari. Subalit, hindi na lumabas si Maris. Napamura sa isip si JC. Naalala niya ang babaeng humalik sa kanya kahapon. May nag-set up sa kanya. Makikita ng babaeng humalik sa kanya, makakatikim ito ng ganti niya. Mainit ang kanyang ulo na tinungo ang kanyang motorsiklo. Umaangil ang makina nito na pinaharurot. Dumiretso si JC sa gym na pag-aari ng kaibigan niyang si Lito. "Udre, mukhang Biyernes Santo ang mukha mo," puna ni Lito kay JC. Pabagsak na naupo si JC sa silya. "Nakipag-break sa akin si Maris." Napamaang si Lito at sandaling pinagmasdan si JC. Wait. Anyari, Dre?" "May nagpadala sa kanya ng picture na may kahalikan akong babae," sagot ni JC. Naiinis itong nangalumbaba. Mahinang tumawa si Lito at pabirang inihampas ang kamay sa mesa. "Nag-cheat ka, Dre. Ikaw pala may kasalanan. Bayaan mo muna ako magpaliwanag. Judgmental ka din." Inahampas din ni JC ang kamay sa mesa. Dinagdagan pa ni Lito ang kanyang pagkainis. "Chill lang, JC. Ikaw naman. Siyempre, makikinig ako sa'yo. O paano ba nangyari?" Nagseryoso na si Lito dahil alam niyang totoo ng galit si JC. Huminga ng malalim si JC. Nasa imahinasyon niya ang itsura ng babaeng humalik sa kanya. "Ganito kasi yon. Kahapon sa mall, bumili ako ng birthday cake para kay nanay. May lumapit na babae sa akin nung nasa car park na ako. At bigla akong hinalikan sa labi. Pagkatapos, biglang tumakbo." Pahayag ni JC. Ang seryosong mukha ni Lito ay bumunghalit ng malakas na tawa. "Bakit hindi mo hinabol, pre? Para nasingil mo sana ng danyos perwisyo ang babae." "Nagulat nga ako eh. May sapi yata ang babaeng yun." Naiinis na sagot ni JC. Nang aasar at nakangising tumingin si Lito kay JC. "Nagulat ka o nasarapan ka? Maganda ba yung humalik sa'yo?" "Ano bang klaseng tanong yan? Problemado na nga ako. Wala kang kwentang kaibigan." Padabog na tumayo si JC. Pinuntahan niya ang sarili niyang locker at kinuha ang kanyang boxing gloves. Ibubuhos na lamang niya ang inis sa nakasabit na punching bag. Sumunod din si Lito kay JC at tumayo sa tabi nito.
Pre, joke lang yon. Suyuin mo na lang uli si Maris. Baka nabigla lang yun. Wika nito. Hindi na sumagot si JC. Sunod-sunod na suntok ang pinawalan niya sa punching bag. Mag-workout na lamang siya bago pumasok sa kanyang duty. Hihintayin muna niyang humupa ang init ng ulo ni Maris bago niya ito kausapin. Subalit, kinabukasan ay mas ikinagulat ni JC nang hindi niya nadatnan sa apartment si Maris. Ang sabi ng kapitbahay ay sinundo raw ito ng isang sasakyan. Sinubukan pa niyang tawagan ang cellphone ng kasintahan pero out of reach naman ito. Napabuga ng hangin ang binata. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ni Maris na magpaliwanag. Naging loyal naman siya sa kasintahan sa loob ng 3 taon nilang relasyon. Mas lalo siyang nanggigil nang maisip na naman ang babaeng humalik sa kanya. At naglalaro na sa isip niya ang gagawin niyang pagganti sa babaeng pangahas. Ano man ang dahilan nito sa ginawang paghalik sa kanya, ay ipaparanas niya sa babae ang ganti ng isang Juan Carlos Ventigo. Kinabukasan ay ipinatawag si JC ng kanyang deputy director. Agent Ventigo. Nalipat ng ibang division si Agent Trizona. Habang wala ka pang kabady, ay may ipapagawa akong assignment sa'yo. Kapag nagawa mo ito, ay isang promosyon ang naghihintay sa'yo bilang supervising agent. Kahit may kinikimkim na galit at lungkot, ay natuwa si JC. Isang malaking achievement para sa kanya ang tumaas ang kanyang ranggo mula sa pagiging senior agent ng ahensya. Handa akong tanggapin ang assignment na yan, General, wika niya. Makinig ka, Agent Ventigo. Maraming reklamo ang natanggap ng ating ahensya tungkol sa nakawan ng mga delivery items na hawak ng mga delivery riders. May mga impormasyon na isang sindikato ang gumagawa nito. Ang modus nila ay nakawin o agawin ang mga items ng mga delivery riders at ibinebenta ito sa online black market. Kung sino man ang mga nasa likod ng sindikatong ito, ay iyon ang aalamin mo. Pahayag ng General. Yes sir, copy. Determinadong sagot ni JC. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay tinawagan ni JC ang numero ni Maris. Nagbabakasakali uli na pagbigyan na siya na magkausap sila at magpaliwanag siya sa totoong nangyari. Subalit, hindi na talaga ito makontak. Hindi mapakali si JC, kaya pinuntahan niya ang apartment ni Maris. Subalit, sarado na ito. Sa uri ng trabaho ni JC, ay hindi siya kontento hanggat hindi niya nalalaman ang kasagutan sa kanyang mga katanungan. Pinuntahan niya ang isang car dealer shop kung saan nagtatrabaho si Maris bilang sales agent. Napag-alaman niya na 2 linggo nang resign sa trabaho si Maris. Naguluhan si JC. Mayroon siyang hindi maintindihan sa mga pangyayari. Gusto sana niyang mag-imbestiga pero tumawag si General Tomo at pinapasimulan na sa kanya ang ibinigay na assignment. Bagaman naguguluhan at nasasaktan, ay isasantabi na muna niya ang problema nila ni Maris. Makalipas ang 1 linggo, ay handang-handa na si JC. Isang food delivery rider ang kanyang disguise para makapasok siya sa lugar na ibinigay ni General Tomo. Isang warehouse na hinihinalang bagsakan ng mga inagaw na goods mula sa mga delivery rider ang pinapasubaybayan sa kanya. 2 beses na dinaanan ng motorsiklo ni JC ang nasabing warehouse. At nang masigurong iyon na nga ang pinapahanap sa kanya, ay umalis na siya.
Binalikan niya ito kinabukasan upang mag-deliver mismo ng in-order na pagkain. Bumukas ang maliit na gate nang una pa lamang niyang pag-doorbell. "Boss, order ni Mr. Conrado," wika ni JC sa gwardiya. Sisilip sana siya sa loob ng gate, pero hinarang agad siya ng gwardiya. "Sandali, tatanong ko," wika ng gwardiya, sabay sarado ng bakal na gate. Naghintay si JC. Ang totoo ay gawa-gawa lamang niya ang pangalan. Kung nagkataon na may kapangalan sa loob, ay mas mainam dahil makakapasok siya kahit sa bungad ng warehouse. Palihim niyang inobserbahan ang paligid. Nakita niya na may CCTV sa gate. Muling bumukas ang pintuang bakal. "Walang may nag-order dito," wika ng gwardiya. "Sorry sir, mali yata ang naipin na location ng nag-order," wika ni JC, pero hindi pa siya tapos magsalita ay agad nang isinarado ng gwardiya ang pintuang bakal. Nagpalinga-linga si JC. Kailangan, in character pa rin siya. May CCTV sa labas ng gate at makikita ang mga galaw niya. Pinuntahan niya ang katapat na building na isa ring warehouse na medyo kalawangin na ang mga bakal na gate. Nagkunwari siyang nag-doorbell, pero sa kanyang pakiwari ay abandonado na ang establishmento. Pinaandar na niya ang kanyang motorsiklo dahil nagawa na niya ang unang hakbang ng kanyang plano. Naghanap siya ng malapit na matatambayan at saka itinabi niya ang motorsiklo malapit sa isang kainan. Nag-order siya ng soft drinks at tinapay, saka naupo sa pinakasulok. Ang totoo ay hindi naman siya nagugutom. Kailangan lang niya mag-order para hindi siya mapaalis sa pwesto habang nakamasid sa screen ng kanyang cellphone. Tuloy ang kanyang trabaho. Gumagana ang magnetic camera na palihim niyang idinikit sa gate ng abandonadong warehouse. Nakikita niya ang gate ng warehouse na dapat niyang manmanan. Nakita niya ang pagpasok ng isang itim na kotse at agad niya itong na-screenshot ang plate number nito at ipinasa niya ito kay General Tomo para sa verifikasyon ng rehistro ng sasakyan. Pagkalipas ng kalahating oras, ay muling bumukas ang malaking gate at nakita niya ang paglabas ng isang malaking van at kasunod nito ang itim na kotse. Mabilis niyang na-screenshot ang plate number ng van at ipinasa niya rin kay General Tomo. Agad siyang kumilos. Lumabas siya ng kainan at sumakay sa kanyang motorsiklo. Kailangan niyang masundan ang van kung saan ito pupunta. Sinusundan na ni JC ang van. Nakabuntot ito sa itim na kotse. Ang hula niya ay dadalhin ang mga laman ng van palabas ng syudad. Napamura si JC sa sarili dahil nakalagpas ng traffic light ang sinusundan niyang mga sasakyan bago magpula ang traffic light at siya ay naabutan at napilitang huminto. Nagtawiran na ang mga tao at nawala na rin sa kanyang paningin ang van. Nanlaki ang mga mata ni JC. Nang may mahagip ang kanyang paningin, hindi siya maaaring magkamali. Naniningkit ang mga mata ni JC. Nakita niya ang babaeng nagnakaw ng halik sa kanya na papatawid ng kalsada. Agad niyang kinabig ang kanyang manibela at ipinarada sa isang tabi. Lakad-takbo siya sa gitna ng mga taong tumatawid. Hahabulin niya ang babaeng yon para singilin sa kasalanan nito.
Hindi siya papayag na hindi nasisingil ito sa kapangahasan nito. Sanay ang mga mata ni JC sa pagkilatis ng mga tao. Nakita niya agad ito kahit sa maraming tao. "Excuse me, miss?" Tawag ni JC sa babae, sabay sungkap sa braso nito. Hindi nakapagsalita ang babae sa pagkagulat at mabilis ang naging kilos ni JC. Hinawakan niya ito sa siko at inakay sa isang tabi. "Sumunod ka sa akin kung gusto mong mabilis na makarating sa pupuntahan mo." Pabulong pero madiing wika ng binata. Nanlaki ang mga mata ng babae nang makilala si JC. "Sir, magpapaliwanag ako." Nanginig ang boses nito sa takot. "Talagang magpapaliwanag ka, miss." Mahigpit ang hawak ni JC sa braso ng babae. Hinakay niya ito papasok sa loob ng isang fast food. Ramdam niya ang panlalamig at panginginig ng mga kamay nito. Pinaupo niya ang babae sa isang sulok at tinabihan ito. "Ngayon, miss, magsalita ka. Sino ka?" Hinintay ni JC na magsalita ang babae, pero nanatili itong walang kibo. "Maghapon tayo sa upuan na to kung hindi ka magsasalita, miss." Matigas na wika ng binata. Nakahawak sa dibdib ang babae, na waring kinakalma ang sarili nito. "Rochelle Labrosa po, sir." Nanginginig ang mga labi na sagot nito. "Ano ang motibo sa ginawa mo sa akin?" Mabalasik na tanong uli ni JC. Hindi makatingin sa kanya ang babae. Ramdam niya ang takot ng kanyang kausap, pero ramdam niya rin ang tinitimping sariling galit. "Napag-utusan lang po ako. Sabi kasi magpa-prank lang daw po eh," sagot ni Rochelle. "Sinong nag-utos sa'yo?" Matigas na tanong uli ng binata. "Di ko po kilala." Umiiling na sagot ni Rochelle. Nanatili itong nakayuko. "Gusto mo talagang magtagal tayo dito, Rochelle? Sa bagay, wala naman akong gagawin sa araw na to." Kalmadong sumandal sa upuan si JC, pero ang totoo ay nagtitimbi lamang siya. Kailangan pa niyang mag-report kay General Tomo dahil hindi na niya nahabol ang van. Alam niya na may trabaho rin ang babae dahil sa suot nitong uniforme ng isang drugstore. "Pulis po, sir," sagot ni Rochelle. "Pulis? Sinong pulis?" Nangunot ang noo ni JC. Sino sa mga kabaro niya ang posibleng mag-traitor sa kanya? "Kilala ko lang siya sa pangalan na Trisona," sagot ni Rochelle. Nangalit ang mga panga ni JC. Ano ang motibo ni Miguel? Ito ba ang nagbigay ng litrato kay Maris? Magkasabwat ba sina Maris at Miguel? Mga katanungan na nais niyang hanapan ng kasagutan. "Rochelle, maliban kay Trisona, sino pa ang nag-utos sa'yo?" Mabalasik na tanong uli ng binata. Umiling si Rochelle. "Wala na po." "Rochelle, alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa niyo sa akin?" Matigas ang panga na tanong ni JC sa dalaga. Nanatiling nakayuko si Rochelle at panay ang kiskis ng dalawang palad nito. "Sir, napilitan lang talaga ako kasi kailangan ko na extra income, patawad po." "Bakit? Pamilyado ka na ba?" tanong ni JC sa dalaga. Sa tansya niya ay nasa edad 22 pa lamang ito at wala pa sa itsura na may asawa ito. Maganda si Rochelle at matangkad. Muling nangalit ang mga panga ni JC. Magtutuo sila ni Trisona sa ginawa nito sa kanya. "Wala pa po akong asawa, sir," sagot ng dalaga. Tumayo na si JC nang maramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kailangan niyang mag-report kay General Tomo para sa susunod nilang plano. "Pwede ka nang umalis, Rochelle. Malayo pa yata ang papasukan mo." "Diyan lang po sa sunod na building, sir."
Wika ni Rochelle. Sinundan ni JC ng tingin ang papaalis na dalaga. Lakad takbo na ito dahil malamang ay malilit na ito sa trabaho. Dinukot niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Si General Tomo nga ang tumatawag. Ventigo, fake ang plate number ng itim na kotse. Wika nito. May duda rin talaga ako, sir. Walang sindikato na gagamit ng totoong license plate, sagot ni JC. Ventigo, may nakuha ka bang lead kung saan pumunta ang mga van? Tanong uli ng general. Sir, di ko na nasundan ang van dahil na-stuck ako sa traffic, sagot ni JC. Nagilty tuloy siya dahil kayang-kaya naman niyang habulin ang van. Motorsiklo ang kanyang minamaneho pero naagaw ang kanyang atensyon nang makita niya si Rochelle. I-trace mo ang van, Ventigo. Kung kinakailangan, i-check mo ang lahat ng CCTV sa lahat ng kalsada. Maautorisadong utos ng general. Yes, sir, sagot ni JC. Lumabas na rin si JC mula sa restaurant at agad na sumakay at pinaandar ang kanyang motorsiklo. Alam niya kung saan ang unang pupuntahan para matrace ang mga dinaanan ng van. Isang linggo na tinrabaho ni JC ang pag-trace ng nasabing van. Nakipag-ugnayan siya sa mga ahensyang may access sa mga save files ng mga CCTV sa iba't ibang lungsod. Nang matukoy ito ay ikinasa ang raid. Nasa kote ang leader ng sindikato at mga tauhan nito. Tama nga ang hinala ni General Tomo. Ang modus ng sindikato ay mang-agaw ng mga delivery items mula sa mga delivery riders at ibinebenta uli ito online. Katulad din ng ipinangako ni General Tomo, tumaas ang ranggo ni JC. Pero may isa pang mission si JC na gusto niyang maresolba. Ang ginawa sa kanya ni Miguel Trizona. Alam niya kung saang ahensya at departamento nagpalipat si Miguel. At ayon din sa kanyang asset ay nakatira ito sa isang apartment at may kinakasama ng babae. Nagtagis ang kanyang mga bagang habang pinapanood ang video na ipinadala sa kanya ng kanyang asset. Nagsasama na nga sina Miguel at Maris. Pinaandar niya ang kanyang motor at pinaharurot ito. Magtotoo sila ni Miguel sa ginawa nitong katraidoran. Pagkababa niya sa motorsiklo, agad siyang pumasok sa departamento ni Trizona. Nagulat si Miguel nang makita siya, pero hindi niya ito binigyan ng pagkakataon na makaporma. Kantado ka, Trizona! Dalawang magkasunod na suntok ang pinadapo ni JC sa mukha nito. Dahil sa ginawa niya, ay nagpambuno sila at agad na umawat ang mga tauhan ni Miguel. Inspector Ventigo, sir, physical injury ang ginagawa niyo. Wika ng isang umaawat na pulis. Iwan niyo kami. Mag-uusap lang kami. Utos ni Miguel habang pinupunasan ng panyo ang dumugong labi. Lumayo naman ang dalawang pulis nang mapagtanto na wala ng sakitan na mangyayari sa dalawa. JC, patawad. Mahal ko si Maris, kaya ako nagawa sa iyo yun. Wika ni Miguel. Tarantado, mang-aagaw ka na rin lang ng syota, ginawa mo pa akong masama. Kalimutan mo na naging magkaibigan tayo. Dinuro ni JC si Miguel at pagkatapos ay walang lingon likod na umalis. Dahil sa nangyari, ay nasuspende si JC ng 1 buwan sa kanyang trabaho. Nasermonan din siya ni General Tomo nang malaman na babae ang naging dahilan ng pakikipag-away niya. Walang magawa si JC sa loob ng kanyang apartment. Kahit humingi ng tawad sa kanya si Miguel, ay naroon pa rin ang galit sa dibdib niya, lalo na kay Maris na hindi man lamang nagpakita na sa kanya.
Ang masama pa ay kumalat sa social media ang litrato niyang may kahalikang babae. Tinamad siyang umuwi sa kanilang probinsya. Naging kainip-inip ang paglipas ng mga araw. Dahil sa inis, ay isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paglalaroan niya ang kasabot ni Trisona sa pagsira ng relasyon nila ni Maris. Ay iibigin niya si Rochelle at ipaparamdam niya rito kung ano ang pakiramdam ng iniwanan ng taong minamahal. Pinuntahan niya ang pinapasukan ni Rochelle. Nagdala siya ng ekstrang helmet para sa dalaga. Tamang-tama ang dating niya. Malapit na ang 6:00 ng hapon. Ipinarada niya ang motor sa tapat ng drugstore na pinapasukan ni Rochelle at nag-abang. Hindi siya napapansin ni Rochelle dahil busy ang dalaga sa mga bumibili at sinadya niyang hindi rin magpakita. Panay ang tingin niya sa suot na relo. Binibilang ang bawat minutong lumilipas. Nang mag-6:00 ay nagsarado na ang drugstore. Naghintay siya sa paglabas ni Rochelle. Pero 15 minutos na ang lumipas ay hindi pa rin lumalabas ang dalaga. Nakikita naman niya na wala pang lumalabas na mga empleyado sa pintuan ng drugstore. Kalahating oras na siyang nakatambay pero walang lumabas kahit isang empleyado. Napilitan siyang sumilip sa salaming pintuan na may nakasabit ng karatula na nagsasabing sarado na ang drugstore. Nagtaka siya dahil wala ng tao sa loob. Saan dumaan ang mga empleyado? Tanong ng isip niya. Nang mapagtanto ni JC na wala nang ang lalabas na empleyado, ay pinaandar na niya ang kanyang motor. Iniisip niya kung sadya bang tinakasan siya ni Rochelle. Baka nakita siyang nag-aabang kaya pumuslit nang hindi niya namamalayan. Pero imposible dahil nakabantay nga siya. Kumakalam na rin ang kanyang sikmura. Naisip niyang kumain na lamang siya. Iniliko niya ang kanyang motor patungang pizza house. Saka lamang niya napagtanto na may exit pala sa likuran ng building, ang pinapasukan ni Rochelle. Nainis siya sa kanyang sarili. Humihina na ba ang kanyang intuition? At hindi niya naisip na may ibang exit pa pala. Pero napangiti siya nang may mahagip ang kanyang mga mata. Si Rochelle. Naglalakad sa gilid ng kalsada. Subalit nawala rin ang kanyang ngiti dahil may sumalubong sa dalaga na isang lalaki. Umasim pa ang kanyang mukha nang makita niyang humawak si Rochelle sa braso ng lalaki. Pinagmasdan niya ang lalaki. Matangkad pero mas matangkad siya. Maganda ang tindig at mukhang batak ang katawan sa gym, pero ilalaban niya ang 6 niyang abs sa lalaki. Gwapo rin ang lalaki, pero tingin niya ay lamang siya ng ilang paligo rito. Hindi na niya itinuloy ang plano na kumain ng pizza sa inis. Naghintay ba naman siya ng matagal at pagkatapos ay may iba palang katagpo si Rochelle. Pinagalitan niya ang sarili. Ano ba ang dapat niyang ikainis sa lalaking kasama ni Rochelle? Natural, dalaga at maganda si Rochelle. Malamang may boyfriend nga ito. Pero naisip niya uli ang kasalanan ni Rochelle sa kanya. Naging instrumento ito para masira ang kanyang love life. Pinaharurot niya ang motor at nilagpasan sina Rochelle at kasama nito. Marami pa namang oras, ika ng isip niya. Siya pa ba? Sayang ang kanyang propesyon bilang secret agent kung hindi niya kayang isagawa ang mga plano niya. Kinabukasan ng hapon ay muling bumalik si JC sa pinapasukan ni Rochelle. Pero sa pagkakataong yon ay sa likod ng building siya nag-abang. Saktong labasan ng mga empleyado nang dumating siya. Nakita niya ang paglabas ni Rochelle.
Agad niyang hinintuan ito ng motorsiklo. "Hi," bati niya. Nakita niya ang pagkagulat ni Rochelle. Hindi inaasahan ng dalaga ang kanyang presensya. Kung susunduin man ito ng boyfriend, pwes uunahan na niya, wika ng isip niya. "Ikaw pala, akala ko tapos na tayong mag-usap, sir," wika ng dalaga. "Akala ko rin nga tapos na, pero hindi pa pala," wika ni JC. Binuksan niya ang kanyang cellphone at ang kanyang social media. Pinindot niya ang partikular na litrato na nakatag sa kanya at ipinakita ito sa dalaga. Ang litrato niya habang hinahalikan ni Rochelle sa car park ng mall. "Kumakalat na ang litrato natin sa social media," wika niya at ipinakita kay Rochelle ang sinasabi niyang litrato. Nanlaki ang mga mata ni Rochelle. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha nito. "Sir, sorry po." "Ako nga pala si Juan Carlos Ventigo or JC for short. Pwede ba tayong mag-usap uli?" tanong ng binata. Nag-alinlangan si Rochelle pero napapayag pa rin ito ni JC. Isinakay ito ni JC sa kanyang motor at isinama sa isang resto bar. Ramdam niya ang pagkaasiwa nito. Sa tingin niya, kaya napilitang sumama sa kanya si Rochelle ay dahil sa litratong kumakalat. "Sir, paano matatanggal ang litrato sa social media? Hindi ko akalain na ipapakalat yun ng pulis na yun." Nakaguhit ang pag-aalala sa mukha ni Rochelle. "JC na lamang itawag mo sa akin, Rochelle. Alam mo, yan ang pangit sa social media. Pwede kang iangat o ibagsak. Bakit? Natatakot ka ba na makita ng boyfriend mo ang litrato?" wika ni JC. Naisip niya na kapag nangyari yon ay makakaganti na rin siya kay Rochelle. Hindi naman sumagot ang dalaga. Itinungo nito ang ulo at waring malalim na nag-isip at panay ang masahe ng sariling mga kamay. "Mag-order ka ng gusto mo, Rochelle," sagot ko. Tinawag ni JC ang waiter. Pero hindi niya napilit na mag-order ang dalaga, kaya siya na lamang ang pumili ng pagkain para dito. Maya-maya pa ay tumugtog ang isang banda. Nabaling ang atensyon nilang dalawa sa panonood at pakikinig sa mga performers. Pasulyap-sulyap si JC kay Rochelle na mukhang nag-e-enjoy na rin sa panonood at pakikinig. Mahusay naman talaga ang banda na kumakanta, kaya kahit siya ay nag-enjoy na rin sa panonood. Pagkatapos ng ilang kanta ay may pumalit naman na stand-up comedian. Nakikita ni JC na nag-i-enjoy ng husto si Rochelle. Napapahagalpak pa ito ng tawa sa bawat bitaw ng jokes ng komedyante. Nang dumating ang order nila na pagkain, ay gutom na si JC, kaya halos wala na silang kibuan habang kumakain. Ganado sa pagkain si JC, habang si Rochelle ay parang tamilmil naman. Hindi rin nakatanggi si Rochelle nang ipilit niyang ihatid ang huli sa inuuwian nito. Ibinaba niya ang dalaga sa tapat ng isang tindahan. Inisip niya na yun na ang bahay ng dalaga, pero nang sundan niya ito ng tingin, ay pumasok pa ang dalaga sa isang eskinita. Pinaandar na niya ang kanyang motorsiklo at umalis. Sa isip niya, at least alam na niya kung saan nakatira si Rochelle. At nagawa na niya ang first step ng kanyang plano. Maagang gumising si JC kinabukasan. Naligo agad siya at nag-ahit ng balbas. Wala naman siyang pasok dahil nga suspendido siya, pero may pasok si Rochelle.
Aabangan niya ito sa lugar kung saan niya ito ibinaba ng nakaraang gabi. Mas mabuti nang may gawin siya kaysa magmukmuk siya sa loob ng bahay at maglaro na lang ng online game. Naalala niya na may boyfriend pala si Rochelle. What if hindi naman sinusundo ang dalaga ng boyfriend nito? Nagkibit-balikat lang siya at inubos na ang iniinom na kape. Nag-toothbrush agad siya at tinungo ang sariling kwarto. Naghanap siya ng polo shirt sa kanyang cabinet. Nakita niya ang mga polo shirts na bigay sa kanya ng dating nobyang si Maris. Tinanggal niya sa hanger ang mga ito at inilagay sa isang paper bag. Ipamimigay na lamang niya ito sa mga taong kalye. Dati, madalas niyang gamitin ang mga ito, pero ngayon ay nagpapahiwatig ito ng sakit ng kalooban sa kanya. Noon lamang niya nabigyan ng pansin na luma na pala ang kanyang mga damit at halos puro t-shirts ang laman ng kanyang wardrobe. Paborito niya kasi ang t-shirts dahil madalas naman ay uniforme ng kanilang trabaho ang suot niya. Isinuot niya ang isang fitted polo shirt at humulma ito sa tikas ng kanyang katawan. Ang pabango na madalas niyang makalimutan na gamitin ay ginamit niya. Alam ni JC na alas 7 ng umaga nagbubukas ang drugstore. Kaya bago mag alas 6 ay naroon na siya sa lugar ni na Rochelle at nag-abang sa gilid ng tindahan. Hindi siya nagtanggal ng kanyang helmet at hawak niya sa isang kamay ang ekstrang helmet para sa dalaga. Pasulyap-sulyap si JC habang naghihintay. Nagulat siya nang biglang may huminturing motorsiklo sa di kalayuan. Agad na bumaba ang sakay nito at mukhang aburido na lumakad ito papasok ng eskinita. Kumunot ang kanyang noo. Parang kilala niya kung sino ang lalaki. Muling lumabas ang lalaki sa eskinita. Tama ang hinala ni JC. Ang lalaki ay ang boyfriend ni Rochelle at akay na nito ang dalaga sa kamay. Napatingin siya kay Rochelle. Mabilis ang mga hakbang nito dahil sa pahatak na hawak ng boyfriend nito. Nakita rin siya ni Rochelle pero hindi na niya nakita ang mukha nito dahil sinuotan na ito ng helmet ng boyfriend nito. Nilingon pa siya ng dalaga bago ito sumakay ng motorsiklo. Halos mabingi siya sa tunog ng tambutso nang humarurot ang motor ng lalaki. Pinaandar na rin ng binata ang kanyang motor dahil wala na rin siyang ihahatid sa trabaho. Mukhang kaskasero ang boyfriend ni Rochelle dahil hindi na niya ito nasundan. Nilibang na lamang niya ang sarili sa walang direksyong pagbaybay ng kalsada hanggang sa magsawa siya. Nang hindi na niya makaya ang init, ay pumunta siya sa isang mall at saka kumain. At pagkatapos ay nag-shopping ng mga bagong damit. At nang magutom uli, ay kumain na naman siya. Kinabukasan, ay naghanda uli si JC. Isinantabi muna niya ang plano kay Rochelle. Naisip niya na hindi naman patas kung gagawin niya sa iba ang ginawa sa kanya ni Miguel Trizona. Ang mag-agaw ng nobya ng may nobya. Nasa dibdib pa rin niya ang kirot na nilikha ng pag-iwan sa kanya ni Maris. Napag-isip-isip niya na hindi talaga para sa kanya si Maris. Mas mabuti nang nakilala niya ang tunay na kulay ni Maris habang hindi pa sila naikakasal. Napagpasyahan ng binata na pasyalan uli sa gym ang kaibigang si Lito. Pakiramdam niya ay bumigat ang kanyang timbang sa ilang araw na walang exercise. Katulad ng dati, pinagtawanan lang siya ni Lito nang ikwento ang ginawang pang-aagaw ni Miguel sa kanyang nobya. Mahina ka yata, pre. Mas mahusay si Trizona sa'yo. Kantsaw sa kanya ni Lito. Naaasar na tumayo si JC. Kinuha niya ang boxing gloves at tinungo ang punching bag.
Dito niya ay binuhos ang kanyang galit. Nabwisit na naman siya kay Lito. Bigla tuloy niyang naisip si Maris at nabuhay uli ang pinagsamang galit at pagnanasa habang naglalaro sa kanyang isip na si Miguel ang kaniig ni Maris at hindi siya. Makalipas ang 2 oras na walang tigil na pagsuntok sa punching bag ay napagod din at pinagpawisan ang binata. Tumigil na siya at naupo muna. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang kanyang social media. Chinek niya kung naroon pa rin ang litrato nila ni Rochelle na magkahalikan. Inireport na niya ang litrato para tanggalin pero nagulat siya at naging viral pa ito. Lumalabas sa caption na babaero siya. Nangalit ang kanyang mga bagang. Siya pa ang nagtaksil samantalang siya nga ang inagawan ng nobya. Nanggigigil pa rin siya kina Miguel at Maris. Tinrider na nga siya, tapos ipinahiya pa siya. Pati si Rochelle ay damay na rin sa kahihiyan. Pauwi na si JC sa kanyang tinitirhan. Tumatakbo na ang kanyang motorsiklo nang may napansin siya sa gilid ng kalsada. Mukhang si Rochelle at ang boyfriend nito ang nakahinto sa gilid ng kalsada. Nalagpasan niya ang mga ito pero nag-U-turn siya. Inisip niya na baka nasiraan ang motor ng boyfriend ni Rochelle at kailangan ng tulong. Subalit, nang paghinto niya ay sabay din ang pagdapo ng sampal ng lalaki sa mukha ni Rochelle. Halos patalon na bumaba sa kanyang motorsiklo si JC. Teka, pare, bakit mo sinasaktan ng babae? Huwag kang makialam dito. Problema namin to. Singhal ng lalaki kay JC, kasabay ng pagduro nito sa binata. Nakilala ni Rochelle si JC. Sir JC, okay lang po ako. Konting problema lang to. Wika ng dalaga habang sapu-sapu ang pisngi na nasampal. Nagpalipat-lipat ang tingin ng lalaki kina JC at Rochelle. Wari bang kinikilala nito si JC? Kilala mo siya, Rochelle? Siguro siya ang lalaking kahalikan mo. Siya yun ano, ha? Mabalasik at susugod ang lalaki kay JC. Rigor, wag! Pinigilan ni Rochelle ang braso ng kasintahan. Mas ikinagulat ni JC at Rochelle ang sunod na ginawa ni Rigor. Isang sampal uli ang dumapo sa pisngi ni Rochelle. Sa lakas ng sampal ay natumba si Rochelle at nag-iiyak na lamang ito. Tarantado ka! Isang malakas na suntok ang pinadapo ni JC sa sikmura ni Rigor. Babae, sinasaktan mo, kapal ng mukha mo. Nasapo ni Rigor ang sikmura. Tarantado ka rin! Manda ka sa akin. Tinuro ni Rigor si JC at pagkatapos ay sumakay sa sariling motorsiklo. Pinaharurot palayo ni Rigor ang motorsiklo at iniwanan si Rochelle. Nilapitan ni JC si Rochelle at itinayo ito. Okay ka lang ba? Sinipat niya ang mukha nito. Namumula ang magkabilang mukha ng dalaga. Tumango naman ang humihikbing dalaga. Lagyan mo yan ng ice pagdating ng bahay para hindi mamaga, wika ni JC. Kinuha niya ang extra niyang helmet at iniabot sa dalaga. Halika na, ihatid na kita. Inihatid ni JC si Rochelle sa bahay nito. Hanggang sa kanto lang sana ang nais ng dalaga na ihatid niya pero nagpumilit siya. Pagkakataon na niyang makita ang ibang miyembro ng pamilya ng dalaga. Nagka-interes siya na kilalanin pa si Rochelle. Sinambayan niya ito hanggang sa bahay nito. Cheche, ikaw na ba yan, anak? Boses ng isang lalaki ang narinig ni JC
mula sa loob ng kwarto. Opo, Tay. Sagot ni Rochelle habang ibinubukas ng maluwag ang pintuan para makapasok si JC. Naupo si JC sa mahabang upuan nang sumenya si Rochelle na maupo muna siya. Sinundan ng tingin ni JC si Rochelle nang dumiretso ang dalaga sa isang maliit na kwarto. Malamang naroon ang boses lalaki na tumawag sa dalaga. Pinagmasdan ni JC ang maliit na bahay ni na Rochelle. Abot ng kanyang paningin ang buong sulok ng kabahayan. Makitid ito at pahaba. Isang maliit na sala na kasya lang ang isang mahabang upuan. May maliit na divider na may nakapatong na maliit at luma ng TV. At sa kabilang banda ay may pandalawahang mesa at upuan. Maliit din ang kusina at ang banyo ay may tabing na shower curtain. Dalawang maliit na kwarto na sa tansya niya ay kasya lamang ang single bed at isang maliit na cabinet. Kurtina lang din ang pantabing nito. Lumabas si Rochelle mula sa kwarto habang tulak-tulak ang isang wheelchair at nakaupo dito ang isang matandang lalaki. Tumayo si JC at nagbigay galang kasabay ng isang ngiti. Good evening po, wika niya. Tay, si JC po, kaibigan ko. Pakilala ni Rochelle kay JC sa ama. Lumapit si JC para magmano sa matanda, pero hindi siya pinansin nito. Walang reaksyon ang mukha ng matanda. Juan Carlos Ventigo po, sir. Formal na pakilala ni JC sa sarili. Isang matalim na titig lamang ang naging sagot ng matanda sa kanya. Pasensya ka na, JC. Kailangan na ni tatay magpahinga. Wika ng dalaga. May himig pa umanhin ang tono nito. Gusto sana ng binata na mag-offer ng tulong kay Rochelle kasi nakita niyang himbalido na ang ama nito. Tumangon na lamang si JC at nagpaalam na. Sige Rochelle, aalis na ako. Mag-ingat ka na lang. Wika niya dahil namumula pa rin ang pisngi ng dalaga. Patungkol sa boyfriend nito ang kanyang babala. Tumango naman ang dalaga. Nakita ni JC ang takot at pag-aalala sa mga mata ng dalaga. Kung dati-rati ay galit siya sa dalaga, ngayon ay nahahabag naman siya sa kalagayan nito. Napaisip siya kung bakit ganon ang inasal ng ama nito. Marami sana siyang gustong itanong kay Rochelle. Hindi niya rin nakita ang ina ni Rochelle. Tumalikod na siya at tinungo ang pintuan. Sumunod sa kanyang likuran ang dalaga. JC, mag-iingat ka kay Rigor. Wika ng dalaga habang nakahawak sa doorknob ng pinto. Kumunot ang noo ni JC, pero tipid siyang ngumiti. Ikaw ang dapat mag-ingat, Rochelle. Dahil kung mahal ka niya, ay hindi ka niya pagbubuhatan ng kamay. Wika niya. Pakiusap, JC. Huwag ka nang lumapit sa akin. Ayokong magkabanggaan pa uli kayo ni Rigor. Wika ni Rochelle bago tuluyang isinarado ang pinto. Tumalikod na si JC, pero habang naglalakad patungo sa pinagparadahan niya ng motorsiklo, ay abala ang isip niya. May kailangan siyang tuklasin sa katauhan ng Rigor na yon. Malakas ang kutob niya na may naiiba sa pagkatao nito. Alam ni JC kung saan siya magsisimula ng investigasyon. Nireview niya ang kanyang body camera. Malinaw na nakuhanan ang plate number ng motor ni Rigor. Dito siya magsisimula ng pag-trace ng identity ng lalaki sa rehistro ng motorsiklo nito. Kinabukasan ay nag-abang sa di kalayuan si JC sa lugar ni na Rochelle. Totoo ang kanyang sapantahan. Sinundo si Rochelle ni Rigor. Nakaangkas na naman sa motorsiklo ang dalaga. Pagkatapos saktan ni Rigor,
ay napakabilis naman yata ni Rochelle na patawarin ito. Hindi na niya ito sinundan. Iniba na niya ang direksyon ng kanyang motorsiklo. Pupuntahan niya ang kanyang kakilala sa Vehicle Registry Office. Aalamin niya ang tunay na identity ni Rigor. Makalipas ang ilang oras, ay hawak na ni JC ang record ng motorsiklo na minamaniho ni Rigor. Sure kayo, sir? Ito talaga ang may-ari ng plate number na to? Masusing binabasa ni JC ang dokumentong hawak. Yan talaga, sir. Sagot naman ng kausap ni JC. Lumalabas sa dokumento na hindi si Rigor ang may-ari ng plate number ng motorsiklo nito. At ang tunay na may-ari ay may address pa sa malayong probinsya. Nahati sa dalawa ang pagdududa ni JC. Kung binili ba ni Rigor ang motor sa may-ari o gumagamit ito ng peking plate number. Napaisip si JC. Suspendido siya sa trabaho. Hindi siya maaaring mag-imbestiga nang walang order ng kanyang superior. Naisip niya na kailangan niya ng tulong ni General Tomo. Pinuntahan ni JC ang general sa opisina nito. Inihayag niya ang kanyang kailangan. Sir, gusto kong paimbestigahan itong may-ari ng plate number na to. Nakarehistro ito sa isang tao sa ibang probinsya. May duda ako na ang taong gumagamit nito ngayon ay hindi tunay na may-ari ng plate number. Pahayag niya. May nag-file ba ng reklamo tungkol dyan? Tanong ng general. Sir, wala akong hawak na reklamo. May duda lang ako sa taong may hawak ng motorsiklo. Sagot ni JC. I-alarma mo na lang ang grupo ng mga pulis na nasa field checkpoint tungkol sa plate number na yan. Ipa-check mo ang authenticity ng rehistro ng motor at ng taong may hawak niyan. Wika ng general. Natigilan si JC. Ang sinasabing grupo ni General Tomo ay ang departamento ni Miguel Trizona. Hindi siya lalapit sa traidor na yon. Wika ng isip niya. Hindi masabi ni JC sa general na namumuhi siya kay Miguel Trizona na dati niyang kabady. Pero wala siyang kapangyarihan na gumawa ng mga hakbang dahil nga suspendido pa siya. Nagpaalam na siya sa general. Pag-iisipan muna niya kung lalapit ba siya kay Trizona. Makalipas ang isang oras, ay huminto ang motorsiklo ni JC. Mabilis ang kanyang mga hakbang, papasok sa istasyon ng pulis. Si Sergeant Trizona, tanong niya sa on-duty na pulis. Agad na sumaludo kay JC ang pulis sa information. Nasa office niya, sir. Sagot ng pulis. Sinaluduhan din ni JC ang pulis. Makailang ulit siyang huminga ng malalim. Kailangan niyang magpakahinahon at pigilan ang galit. Ang nasa isip niya ay si Rochelle. Kung totoo ang kanyang hinala, ay baka sakaling makawala si Rochelle sa mapanakit nitong boyfriend. Pumatok si JC sa nakabukas na pinto. Napilitan siyang sumaludo kay Trizona. Tumayo din si Trizona at sumaludo. Agent Pintigo, ikaw pala. Wika nito. Formal ang mukha ni Miguel at waring nag-aabang sa susunod na hakbang ng kausap. May sadya ako, wika ni JC. Nakatayo pa rin siya sa tapat ng mesa ni Miguel. Nagpakiramdaman ang dalawang lalaki. Si JC ay nakatingin sa mga kamao ni Trizona. Kung sakali man nasuntukin siya nito, ay handa siya at mabilis niyang maiilagan. Ganon din si Miguel. Nakatingin din siya sa kamao ni JC. Hindi na rin siya papayag na dumapo pa uli ang kamao ni JC sa panga niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumenyas ang isang kamay ni Miguel. Pinaupo si JC sa upuan na katapat ng mesa niya.
Agent Vintigo, kung tungkol yan kay Maris, sa labas na lang natin pag-usapan. Wika ni Trisona. Umupo na rin ito sa kanyang upuan. Ibang kaso ito, Sergeant. Sagot ni JC. Inilabas niya ang isang brown envelope. Ano yan? Tanong ni Miguel. Nakatingin ito sa hawak ni JC. May tao akong gustong paimbestigahan sa mga tauhan mo. Sagot ni JC. Habang inilalabas ang mga dokumento mula sa envelope. Bakit hindi ikaw mag-imbestiga? Tanong uli ni Miguel. Pero kinuha niya ang mga dokumento at binasa. Hindi ko jurisdiction ang kalsada, Sergeant. Lalaki itong paiimbestigahan ko. May paniwala ako na nakaw ang motor na ginagamit niya. Kung magagawa mo ito, ay may matutulungan kang tao. Wika ni JC. Titingnan ko kung ano ang magagawa namin. Sagot ni Miguel. Ibinalik nito sa loob ng brown envelope ang mga dokumento. Huwag mong tingnan, Sergeant. Ipagawa mo sa mga tauhan mo. Kapag nagawa mo to, quits na tayo. Madiing wika ni JC. Pero sa isip niya, ay hindi niya basta-basta maibabalik pa ang dati nilang samahan. Tumayo na siya at nagpaala. Nagmamaneho na pabalik sa kanyang apartment si JC nang mamataan niya si Rigor na lula ng motorsiklo nito. Pasimple niya itong sinundan. Tumigil siya sa di kalayuan nang tumigil din ang motorsiklo ni Rigor sa gilid ng kalsada. Nagkunwari siyang may binubuting-ting sa side mirror ng kanyang motor. Kinapa niya ang kanyang body camera kung nasa tamang pwesto at nakukuhanan ang kasalukuyang eksena. Pasimple siyang nag-obserba. Nakita niya na kumuha ng sigarilyo si Rigor sa hawak nitong pakete ng sigarilyo. Kinawayan nito ang isang nakatambay na lalaki at nakisindi ng sigarilyo. Ngunit kumunot ang noo ni JC sa mga sumunod na eksena. May iniabot na parang pakete ng sigarilyo si Rigor sa lalaki at may ibinalik naman na ibang pakete ng sigarilyo ang lalaki kay Rigor. Pagkatapos ay humarurot na ang motorsiklo ni Rigor. Pinaandar na rin ni JC ang kanyang motor. Babalik siya kay Trisona para ibigay ang kopya ng eksenang nakuhanan ng kanyang body camera. Hindi nga nagkamali ng hinala si JC dahil makalipas ang isang linggo ay nahuli si Rigor ng mga tauhan ni Trisona sa aktong pagtutulak ng ilegal na droga. Nang malaman ito ni JC ay nakahinga siya ng maluwag. Sa pagkakakulong ni Rigor ay malaya na si Rochelle sa mapanakit nitong boyfriend. Muling pinlano ni JC na ihatid sundo si Rochelle, pero this time, hindi na para gumanti sa dalaga. Nais niyang makilala pa ito ng lubos. Hi, kumusta? Bati ni JC sa dalaga. Uy JC, ikaw pala. Mabuti naman. Ikaw. Nagulat man, ay ngumiti si Rochelle. Okay naman, medyo naging busy lang nitong nakaraang araw, sagot ni JC sa dalaga. Pinagmasdan ni JC si Rochelle. Maaliwalas na ang mukha at wala na ang takot sa mga mata nito. Pwede ba kitang imbitahin kumain sa labas? Tanong niya. Sandaling nag-isip si Rochelle at pagkatapos ay tumango. Okay, pero wag masyadong matagal ha, wika nito. Sure, ihatid naman kita sa inyo, sagot ni JC. Natuwa siya sa pagpayag ng dalaga. Naintindihan niya kung bakit ayaw magtagal ng dalaga dahil sa ama nitong may sakit. Inalabas ni JC ang dala niyang extra helmet mula sa top box at ipinasuot kay Rochelle. Tinulungan niya itong maisaayos ang strap ng helmet.
Napatitig si JC sa mga mapupungay na mata ni Rochelle. Noon lamang niya napagtuunan ng pansin kung gaano kaganda ang mga mata ng dalaga. Nakatitig din sa kanya si Rochelle. Ngumiti siya sa dalaga. Iyon na yata ang pinakamatamis na ngiti na nagawa niya sa buong buhay niya. Nagulat siya nang may bumusinang sasakyan. Nakaharang pala siya sa papalabas na sasakyan. Agad niyang pinasakay si Rochelle at pinatakbo na ang kanyang motorsiklo. Ramdam niya ang mga kamay ni Rochelle na nakakapit sa magkabila niyang balikat. Iba ang kanyang pakiramdam. Parang may kiliti ang mga dantay ng mga kamay ng dalaga. Wari bang mas ikatutuwa niya kung sa kanyang baywang hahawak ng mahigpit si Rochelle. Itinigil ni JC ang kanyang motorsiklo sa isang sikat na mall. Tinulungan niya si Rochelle sa pagtanggal ng helmet nito. Muling nagtama ang kanilang mga paningin. Bahagyang ngumiti si JC nang makita niya ang pagkaasiwa ng dalaga. Magkaagapay ang dalawa na pumasok sa mall entrance at iginiya ni JC ang dalaga papasok sa isang restaurant. Naghanap siya ng pandalawahang mesa. Nilapitan agad sila ng isang waiter at kinuha ang kanilang order. "Nagsorry na ba sa'yo ang boyfriend mo sa ginawang pananakit sa'yo?" Tanong ni JC kay Rochelle nang makaalis ang waiter. Nais niyang malaman kung ano ang damdamin ni Rochelle tungkol sa pagkakakulong ng boyfriend nito. Ang totoo ay galit pa rin siya kay Rigor dahil sa ginawa nito kay Rochelle. Malungkot na umiling naman ang dalaga. "Nakipag-break na ako sa kanya bago pa siya nahuli ng mga pulis," sagot nito. Lihim na natuwa si JC. Mabuti naman, sabi ng isip niya. Pero buwisit pa rin siya kay Rigor kapag naiisip niya ang ginawa kay Rochelle. Mabuti naman at naisip mong makipaghiwalay sa kanya. "Kasalanan ko naman talaga eh," wika ni Rochelle. May himig pagsisisi ang tono nito. Pinagmasdan ng JC ang dalaga. May nababanaag siyang lungkot sa mukha nito. Naisip niya na mahal nga siguro ni Rochelle ang boyfriend nito. Kung mahal ka talaga ng taong yon, ay bibigyan kanya ng pagkakataong magpaliwanag. "Saan mo ba nakilala ang taong yon?" tanong ng binata. "Sa drugstore. May binili siya tapos nakipagkilala," sagot ng dalaga. "Masyado ka yatang adventurous, Rochelle," komento ni JC. Sa tingin niya ay madaling magtiwala ang dalaga sa ibang tao. Kumunot naman ang noo at napatingin si Rochelle kay JC. "Anong adventurous? Kung inaakala mo na sumasama na ako kay Rigor kahit saan ay nagkakamali ka." May himig pagkainis na saad ng dalaga. Nagsisi si JC sa kanyang mga tinuran. Agad naman siyang bumawi. "Hindi naman ganun ang iniisip ko. Napansin ko lang kasi na parang wala namang pagpapahalaga sa relasyon niyo ang lalaking yun," wika niya. Tumigil siya sa pagsasalita nang dumating ang kanilang in-order na pagkain. "Mabait naman si Rigor noong una," saad ni Rochelle nang makaalis ang waiter. "Saka, yung tungkol sa paghalik ko sa'yo, hindi ko naman akalain. Nagagamitin pala yun sa hindi maganda ng pulis na yun." Pinamulahan ng pisngi si Rochelle. Napatitig kasi siya sa mga labi ni JC. Noon lamang niya nabigyan ng pansin ang magagandang labi ng binata. Mga labi na pinangahasan niyang halikan kapalit ng pera. "Sorry sa nagawa ko ha," wika niya sabay yuko ng ulo. Nahiya siyang makipagtitigan kay JC. Napansin ni JC ang pamumula ng pisngi ni Rochelle. "Tapos na yon, kalimutan mo na," wika niya.
Dahil naglalaro sa isip niya na sa susunod na magdikit ang kanilang mga labi, ay titiyakin niya na hindi na ito nakaw na halik lamang. Habang kumakain ay nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Tungkol sa kanilang pamilya ang naging topic. Maraming nalaman si JC tungkol sa pamilya ng dalaga. Ulila na sa ina ang dalaga, 3 taon na ang nakararaan. Nag-iisang anak ang dalaga ng kanyang mga magulang. Ang ama nitong si Mang Claudio ay mayroong sakit na colon cancer. Dating militar si Mang Claudio na nag-retire dahil nabalda na ito sa mga tinamong tama ng bala sa katawan. Kaya pala ang mukha nito ay wala ring reaksyon dahil pati muscle nito sa mukha ay naapektuhan. Alam mo JC, hindi ko na talaga alam ang gagawin kung paano ko kumbinsin ang tatay ko na magpa-doktor. Ayaw na niyang magpadala sa ospital. Hayaan ko na lang daw siyang mamatay. Susunod na raw siya kay nanay. Malungkot na wika ni Rochelle. Nababanaag ni JC ang sakit ng kalooban ng dalaga sa mukha nito. Ang hirap na dulot ng kasalukuyang sitwasyon ng ama nito. Mahal kasi nila ang isa't isa. Iyon marahil ang dahilan kaya nawala ng gana ang iyong ama na mabuhay pa. Komento ni JC. Umiling si Rochelle na waring hindi kumbinsido sa tinura ng binata. Ewan ko ba dyan kay tatay? Lagi naman siyang inaaway ni nanay noon. Hindi sila magkasundo. 15 years kasi ang tanda ni tatay kay nanay. Saka si nanay, laging sumasama sa kanyang mga kaibigan. Kaya sila nag-aaway lagi. Madalas ko sila marinig noon na nagtatalo. Pahayag ng dalaga. Ginagap ni JC ang palad ng dalaga. Hayaan mo, tutulungan kitang kausapin ng tatay mo. Baka mapapayag natin siyang magpa-doktor uli. Wika ng binata. Nang makatapos silang kumain, ay nagyaya agad si Rochelle na umuwi. Naunawaan ito ni JC dahil sa ama nitong may sakit na ibinibilin lamang ng dalaga sa kapitbahay. Habang naglalakad palabas ng mall, ay may nahagip ang mga mata ni JC. Si Maris. Papasok ng mall at nag-iisa lang ito. Mabilis ang naging kilos ni JC. Inakbayan niya si Rochelle. Nagulat naman ang dalaga sa ginawa niya, pero mabilis niyang sininyasan ito na huwag kumibo. Hey! Nag-iisa ka yata! Nakangiting bati ni JC kay Maris. Nakita ni JC ang pagkagulat ng kanyang ex-girlfriend, pero mabilis din na nagbago ang ekspresyon nito. Nakakunot ang noo nito at nakatingin kay Rochelle. By the way, Rochelle, sweetheart, meet Maris, wika ni JC at inilipat pa niya ang kanyang kamay sa baywang ni Rochelle. Nakuha naman agad ni Rochelle ang ibig ipahiwatig ng binata. Hi Maris! Nakangiting bati rin ito. Hindi na hinintay pa ni JC ang iba pang sasabihin ni Maris. Inakay na niya si Rochelle palabas ng mall. Nang makalabas ay agad na humiwalay si Rochelle. Pakiramdam niya ay may kakaibang kiliti siyang naramdaman sa mga dantay ni JC. Huminto siya sa paglalakad. Siya ba? Tanong ng dalaga. Tumango naman si JC. Pakiramdam ni Rochelle ay inusig siya ng kanyang konsensya. Kung hindi dahil sa kanya, ay buo pa sana ang relasyon ni na JC at Maris. Sorry talaga, JC. May himig pagsisisi niyang wika. Ngumiti lang si JC at nagkibit balikat. Ang totoo ay wala na siyang maramdamang paghihinayang sa pagkawala ni Maris. Nais lamang niyang ipamukha sa babae na kaya niya ring makahanap ng kapalit
ng mas higit pa rito. Kinuha niya ang helmet at isinuot kay Rochelle. Muli siyang napatitig sa magandang mata ng dalaga. Kalimutan mo na ang nangyari, Che, wika niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa palayaw. Hindi lahat ng makinang ay ginto, Che. Ang totoong ginto ay mahirap hukayin at nababalutan nito ng lupa. Kailangan mo lamang idaan sa tamang proseso para lumitaw ang tunay nitong kinang. Matalinghagang wika ng binata. Bahagyang ngumiti rin si Rochelle, pero nagbaba siya ng tingin. Lumakas ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa kanya si JC. At nang umangkas siya sa motorsiklo, ang dalawa niyang mga kamay ay ikinapit niya sa baywang ng binata na dati-rati ay hindi niya ginagawa. Lihim na napangiti si JC. Kinilig siya sa ginawang paghawak ni Rochelle sa kanyang baywang. Bugso ng damdamin ay hinawakan niya ang magkabilang kamay ng dalaga at kinabig pa niya ito para ikapit ng mas mahigpit sa kanyang baywang. Humawak kang mabuti, baka mahulog ka, wika niya. Makalipas ang ilang linggo, ay nakabalik na rin si JC sa kanyang trabaho. Dahil sa promosyon niyang tinanggap, ay mas lumaki ang kanyang responsibilidad sa kanyang departamento. Hindi man siya madalas lumabas, ay sa opisina naman siya naglalagi bilang assistant ni General Tomo. Kasama siya nito sa pagpaplano at pag-analisa ng mga kasong iniimbestigahan ng kanilang departamento. Isinama na ni JC sa kanyang schedule ang paghatid sundo kay Rochelle sa trabaho nito. At kalaunan ay niligawan na niya ang dalaga at sinagot naman siya nito. Habang tumatagal ay umuusbong ang malalim na pagmamahala nila sa isa't isa. Naipakilala na rin niya si Rochelle sa kanyang inang si Marina at sa kanyang kapatid na si Michelle. Isang araw ay namumugto ang mga mata ni Rochelle nang sunduin ito ni JC. Che, may problema ka? Tanong niya sa dalaga. Umiyak na si Rochelle. JC, ano ba talagang gagawin ko kay tatay? Hindi ko na talaga mapilit na bumalik ng doktor. Naaawang niyakap ni JC si Rochelle. Madalas ikwento sa kanya ni Rochelle ang pagtatalo ng mag-ama dahil sa patuloy na pagtanggi ni Mang Claudio na magpadala sa hospital. Kahit ang mga gamot nito ay ayaw ng inumin, kaya lalong lumala ang karamdaman nito. At ayaw na rin itong inilalabas sa sariling kwarto. Bakit ganun ang tatay? Ang sabi niya, gusto niya raw mamatay. Ayaw na raw niyang mabuhay. Mula nang mamatay ang nanay, nawala na siya ng gana sa lahat. Nakalimutan niya na nandito pa ako ang anak niya. Tuluyan ng humagulhol si Rochelle. Hinayaan ni JC na umiyak sa kanyang dibdib ang dalaga. Naintindihan niya ang damdamin ng kasintahan. Masakit mawala ng magulang dahil naramdaman niya ito nang mawala ang kanyang ama. Ang pagkawala ng kanyang ama na hanggang sa kasalukuyan ay wala pang nakakamit na hustisya. At si Rochelle ay kapareho niyang isang magulang na lamang ang kasamang nabubuhay. Ate Cheche! Humahangos na tawag ng bantay ni Mang Claudio. Napalingon ang dalawa nang marinig ang tawag ng binatilyong tagabantay sa ama ng dalaga. Boyet, bakit? Tanong ng dalaga. Si Mang Claudio, parang nahihirapan huminga. Hinihingal na sagot ni Boyet. Napatakbo pabalik ng kanilang bahay si Rochelle. Nakasunod naman si JC sa likuran ng kasintahan.
Nadatnan nila si Mang Claudio na hinihimas ang dibdib. Wala itong suot na damit pang itaas. Tay, dadalhin ka namin sa hospital. Tarantang sinapo ng dalaga at hinimas-himas ang dibdib ng ama. Subalit suminyas at umiling ito. Umuubo ito at hinahabol ang sariling paghinga. Tay Claudio, please po, pumayag na kayo na dalhin ka namin sa hospital. Pakiusap ni JC. Ayoko! Ikaw, umalis ka dito! Sigaw ni Claudio at dinuro pa nito si JC. Mas nahirapan pa itong huminga dahil sa galit kay JC. Nawala ng kibo si JC. Napatigalgal siya at nakatitig siya sa kanang braso at kamay ni Claudio. Tay, parang awa mo na tay. Umiiyak na nakikiusap si Rochelle sa ama. Dahil sa pag-iyak ni Rochelle, ay nagpatianod na sa kanya ang ama. Nadala nila ito sa hospital. Isang linggong na-confine si Claudio. At nang i-discharge ito, ay mag-isa si Rochelle na iniuwi ang ama sa kanilang bahay. Samantala, hindi totoong may importanteng lakad si JC, kaya hindi niya natulungan si Rochelle sa pag-uwi ng ama nito sa bahay. Pinabagabag siya ng isang bagay at kailangan niyang tuklasin kung totoo ang kanyang hinala. Kinabukasan ay isang desisyon ang ginawa ni JC. Pagkatapos niyang maihatid si Rochelle sa trabaho, ay binalikan niya ang bahay ng kasintahan. Boyet, may bilin pala si Rochelle. Ibili mo raw siya ng mineral water. Iniabot ni JC ang pera sa bantay na binatilyo. Nang makaalis ang binatilyo, ay isinarado ni JC ang pinto at dumiretso sa kwarto ni Claudio. Nagulat si Claudio, pero agad na nanlisik ang mga mata nito. Bakit ka narito? May kinuha sa kanyang wallet si JC at itinapat sa mukha ni Claudio ang litrato ng kanyang ama. Sabihin mo sa akin ng totoo. Kilala mo siya, hindi ba? Matalim ang titig ni Claudio kay JC. Layuan mo ang anak ko. Hindi ka bagay sa kanya. Matigas na wika nito. Mas inilapit pa ni JC ang litrato sa mukha ni Claudio at inulit ang tanong. Ang tanong kang sagutin mo, kilala mo ba siya? Oo, siya si Carlos Ventigo, isang traidor. Mas tumalim pa ang titig ni Claudio kay JC. Isang traidor? O baka ikaw ang traidor dahil pinatay mo ang tatay ko? Matagal kong inasam na makita ang pumaslang sa aking ama. Ang taong may tattoo ng anaconda, may putol na hinliliit, at higit sa lahat ay may inisyal na CL. Ikaw ang pumatay sa aking ama, Claudio Labrosa. Nangangalit ang mga bagang ni JC habang nagsasalita. Bumanghalit ng tawa si Claudio. Yumuyog-yug pa ang mga balikat nito. Ang malas ko naman. Nag-cross pa ang ating mga landas. Lalong nanggigil si JC. Inilabas niya ang kanyang service pistol mula sa kanyang clutch bag at itinutok kay Claudio. Hindi ka pa mamamatay hanggat hindi kita nasisingil. Gigil na wika ng binata. Hindi kinakitaan ng takot si Claudio. Tumitig ito ng diretso kay JC at buong tapang na nagsalita. Bago mo ako patayin, makinig ka. Mahal na mahal ko ang aking asawa na si Elvira. Tanging siya lamang sa buhay ko. Mahirap ang trabaho ko bilang sundalo. Bihirang makauwi sa pamilya. Buo ang tiwalang ibinigay ko kay Elvira, ngunit sinayang niya. Dahil isang araw
ay nahuli ko siya at ang kanyang kalaguyo. Walang iba kundi si Carlos Ventigo. Pinatawad ko si Elvira sa pangakong hindi na niya uulitin. Pero hindi pa rin sila tumigil. Kaya ginawa ko ang paraang alam ko para putulin ang ugnayan nila ng iyong ama. Inalis ko sa landas si Carlos Ventigo. Napatda sa kinatatayuan si JC. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakahawak sa gatilyo. Hindi ganyan ang tatay ko. Umiyak na siya sa galit. Iniidolo nilang magkapatid ang kanilang ama. Ipinagmamalaki ito ng kanyang ina bilang isang mabait at ulirang asawa. Hindi na importante sa akin ang maniwala ka. Hindi bagay sa anak ko ang isang Ventigo. Kagaya ka rin ng ama mo, isang taksil sa asawa, isang homewrecker. Punong-puno ng pagkasuklam ang mga salita ni Claudio. Bawiin mo ang sinabi mo, traidor! Nanginginig habang umiiyak sa galit si JC. Nakatutok pa rin ang baril sa sentido ni Claudio. O ano? Barilin mo ako para makaganti ka. Matapang na hamon ni Claudio. Kuya JC? Kumakatok na sa pintuan si Boyet. Mabilis na isinilid ni JC ang baril sa loob ng clutch bag. Pinunas ang mga luha at lumabas ng kwarto. Pinagbuksan niya ang kumakatok na binatilyo at pilit nang ngumiti. Salamat, Boyet. Pagkawika niya, ay umalis na agad siya. Sa buong maghapon ay parang walang pumapasok na matinong pag-iisip kay JC. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig mula kay Claudio. Mabuting asawa ang kanyang ama. Kahit ang nanay niya ay mahal na mahal ito at wala siyang narinig na reklamo mula dito tungkol sa kanilang ama. Nagsisinungaling lang si Claudio para makawala sa paniningil niya. Wika ng isip niya. Pero ayon sa kwento ni Rochelle, madalas marinig ng dalaga na nagtatalo ang mga magulang nito sa loob ng kwarto sa tuwing umuwi ang ama ng dalaga noon. At ang kanyang ama rin ay lingguhan lang din kung umuwi sa bahay nila sa probinsya noon. Umaalingaw-ngaw din sa utak niya ang matigas na pag-ayaw sa kanya ni Claudio para kay Rochelle. Napatutop sa sentido si JC. Hindi na niya alam kung ano ang papaniwalaan. Napansin niya ang mga messages sa kanya ni Rochelle sa kanyang cellphone. Nagtatanong kung susunduin niya. Hindi niya alam kung kaya ba niyang magpigil ng nararamdaman sa harap ni Rochelle. Mahal na mahal niya ang dalaga, pero nasusuklam siya sa ama nito. Humingi siya ng paumanhin sa dalaga na hindi muna niya ito masusundo at mawawala siya ng ilang linggo dahil may importante silang operasyon sa probinsya. Nasasaktan siya sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Hindi niya kayang layuan si Rochelle. Pareho lang silang masasaktan at magdurusa, pero hindi niya kayang makita pa si Claudio. Nilag out ni JC ang kanyang mga social media accounts. Gusto niyang isipin ni Rochelle na nasa malayo nga siya. Subalit, makalipas ng 2 araw ay hindi rin siya nakatiis. Pinuntahan niya ito sa trabaho. Ngunit, wala si Rochelle. Absent ang dalaga dahil nasa hospital daw ang ama nito. Nanaig ang pagmamahal ni JC kay Rochelle para pansamantalang isang tabi ang galit para sa ama nito. Agad niyang pinuntahan ito sa hospital. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, ay nakikita na niya ang yumuyugyug na balikat ng kasintahan. Che, mahal, bati niya. Lumingon si Rochelle at agad na tumayo at sinulubong si JC ng yakap at hagulhol.
Si tatay, mahinang-mahina na siya. JC? Narinig ng binata ang mahinang tawag sa kanya ni Claudio. Hinila ni Rochelle sa kamay si JC palapit sa kama, kaya kahit nagdadalawang isip ang binata, ay lumapit na rin siya. JC, alagaan mo si Cheche. Mahalin mo siya at huwag mong sasaktan. Huwag mong ipagpapalit sa iba dahil sisingilin kita kahit nasa kabilang buhay na ako. Patawarin mo ako. Mahinang-mahina na si Claudio pero matapang pa rin. Halos hindi na nito maidilat ang mga mata. Opo, Mang Claudio. Lumabas sa bibig ni JC ang kanyang sagot. Kahit hindi hilingin ni Claudio, ay mamahalin niya si Rochelle habang nabubuhay siya. Nag-flatline ang aparatong nakakabit sa mga pulso ni Claudio. Binawian na ito ng buhay. Kasamang namatay ang lihim ni Claudio na si JC lang ang nakakaalam. Nang mailibing si Claudio, ay pinakasalan ni JC si Rochelle. Pinag-resign niya ito sa trabaho at naghanap ng trabaho na malapit lang din sa kanyang opisina. Ngunit nang magsimula silang bumuo ng pamilya, ay nag-resign uli si Rochelle. Ang nais ni Rochelle ay personal na alagaan at gabayan ang dalawa nilang mga anak dahil ayaw na nitong lumaki, nakagaya sa kanya na laging wala ang parehong mga magulang habang lumalaki siya. Naging isang ulirang asawa at ama rin si JC. Pinanghawakan niya ang kanyang katwiran na ayaw na niyang matulad ang kanyang kapalaran sa kanyang ama na naging ulirang asawa sa paningin ng kanyang ina, subalit puno rin pala ito ng kasinungalingan. Naniniwala rin siya na hindi kailangang maranasan o pagdaanan ang isang bagay para matuto ng tunay na aral sa buhay. Ang pinagdaanan ng ibang tao ay sapat na para maging leksyon at maging gabay sa pagpili ng tamang tatahaking landas. At dyan po nagwawakas ang ating kwento. Sana'y may natutunan po kayong aral sa ating kwento. Pa-like, share, and subscribe naman po mga kaibigan. Maraming salamat.